Kasi po pag paulit-ulit yung acne, paulit-ulit din po yung takot na bumabalik sa akin na what if long term na talaga to, may experience ko na siya for a long time. Unti-unti, yung lungkot na yon, hindi ko po siya nahaharap ng tama. And ang hirap po kapag yung nararanasan mo is nakikita mo physically. Nakikita mo siya, naapektuhan ka na physically. O nagsasabi na yung katawan mo sa'yo na there's something wrong sa sarili mo. Pero ito pong acne, binigyan po siya ng meaning sa akin ng Lord na, diba nakikita mo yan, yung naging problem mo sa skin mo, and ngayon na okay ka na. Ganyan yung gusto kong mangyari sa bawat aspect ng buhay mo. Gusto mo ng proof? So, tingin ko po ginamit po talaga ng Lord yung acne para ma-discover ko lalo yung power niya over my life. Hello everyone! Welcome to Clear Skin, Clear Confidence. So ako po si Doc Mike and today's episode is going to be very close sa ating heart. And meron po tayong guest today na for years akala niya wala na pong pag-asa yung skin niya. But she's here today to share her real, raw, and inspiring story. So itong episode ay hindi lang po about acne, kung hindi also about finding yourself again. So tara at simulan na natin. Please welcome Miss Elisa Agamao. Hi, Elisa! Hello po! Welcome home sa akin. Ay, Kasi sana. it felt like home po dito. Oh, thank you so much, Elisa. And how was your trip papuntang studio? Since maaga naman po kaming umalis, okay naman po yung traffic, ganyan. Pero umuulan din po nun, kaya Right. okay naman po. Okay pa rin po, eventually. Right, okay. So yun, Elisa, may mga questions lang tayo, no? So, thank you so much for agreeing na ma-invite and ma-share yung iyong acne journey with us and also our viewers as well. Pwede ba natin balikan yung high school days mo and paano mo unang napansin na parang nagiging long-term na pala yung acne mo? High school days, ayan, parang doon po ako unang namulat talaga sa hirap ng buhay. And since panganay po ako po yung unang nag-aral sa amin, ako po yung unang nakakita ng kalagayan sa family namin. Yun po yata yung mga pagkakataon na una akong na-stress. Right. Ganyan. Hindi po ako nagka-acne ng wala lang, ganon. Talagang sa murang edad po kasi talaga, which is nagsimula nga po ng high school. Dun siya nag-start na lumabas. And paano ko nasabing long term? Kasi po, parang mas mabilis po siyang madagdagan kaysa mabawasan. Talagang nahihirapan po ako sa healing hanggang sa naiipon po siya. Kaya po naging long term talaga kasi at that time, hindi ko rin po talaga alam paano siya gagamutin at a very young age. So parang naisip mo back then na parang I feel like or pakiramdam ko parang this is going to like last for many years. Ganun ba yung pakiramdam mo nung nagkakaroon ka ng acne back then? Ganun po dahil din sa way of thinking ko. Kasi napansin ko rin po yun, pero hindi sa mga unang taon, kundi sa mga sumusunod ng mga taon na every time na nag-iisip ako, nag-overthink, doon po talaga siya mas lumalabas sa akin, yung acne. Kaya doon ko po na-realize na hanggat may iniisip ako, Nasa-stress ka, yun. Oo. na-stress po ako, hindi ko nare-regulate yung thoughts ko, talagang lalabas po talaga yung acne. Acne mo. And parang cycle yun, right? Parang cycle yun sa mga... Actually, that's right because if you're stressed, nagkakaroon po tayong ng problema or nagkakaroon po tayo ng imbalance sa ating mga stress hormones. And then yun, lalabas yung acne kasi activate or parang lumalakas lalo yung oil production ng ating oil glands. Tapos syempre pag nakita mo may bago na naman, mas-stress ka again. So parang cycle siya, di ba? Okay. So, nung sabi mong, may sinabi ka kasi nung naka-apekto ba yun sa'yo? Kasi sabi mo nung high school ka, parang doon ka namulat sa kahirapan ng buhay.
ito ba ay, can you just tell us or pwede mo bang i-elaborate or sabihin sa amin, ano ba yung minimin mo sa kahirapan ng buhay? Is it more of financial or more of yung mga dagok or mga challenges na emotional or baka sa family, mga ganon? Can you just tell us about yung ano yung kahirapan na namulat ka dun sa nung high school ka? Ayun, complete naman po kaming family. Kaya naglilin po siya more on financial side. Kasi my both parents po ay hindi naman po nakagraduate ng college din. So less yung opportunities po sa kanila. And because of that, tatlo rin po kasi kami magkakapatid. And hindi ko rin po ma-calculate kung siguro 2 pa lang po kami magkapatid ng high school. Pero naririnig-rinig ko na rin po kasi sila na nagtatanong sa isa't isa kung saan kukuha ng pambaon. Understand. Ganyan. Pero napoprovide pa rin naman po nila. Though, nangungutang po sila. Ganun. Yung po yung nagiging resort nila para ma-provide po ako sa pag-aaral ko. And pag naririnig ko po siya, though hindi ko po siya fully na iintindihan, pero nararamdaman ko po yung hirap. Ganun. And naka-contribute ba sa ganong realization ng estado ng buhay mo, yung may paniniwala ka ba na yung acne, paggagamot ng acne is para lang sa may pera, or ganun ba yung pag-iisip mo dati na kaya iniisip mo ay baka pang long term to or pang matagalan tong acne dahil sa sitwasyon ko nga na nagkukulang sa financial? Yun ba yung iniisip mo before? Yes po, namulat ako before na ang derma ay mahal. And hindi siya option for me. Hindi ko siya may isip na pag-isipang gawin, kundi talagang wala po talaga siya sa option ko na gawin. Kaya nung bata po ako, talagang ako rin po mismo yung nagtitingin ng product na pwede sa mukha ko, ganyan. Hanggang since wala nga po akong knowledge na magagamit, kung ano lang po yung available, yun lang din po yung ginagamit ko. Pero totoo po yung sinabi nyo na yan na may stress ka ulit kapag may tumubo ulit na panibago. Ganun po. Luxury po siya. Understand. Opo. Actually, maraming patients po yan po ang paniniwala. Kahit ako, nung may acne ako, yan yung paniniwala ko. And na-mention mo earlier na parang ginamit mo kung ano yung easily na available. Can you just tell us, ano yung mas naging available or yung madali mong na-access or nakuha para lang matry for your acne? Ay, mga gamit po ni mama. Oo, gamit na mama mo. Ayun po, Usually, mga nanay po, mahilig po yun sa rejuvenating set. Ayun, try din po ako. And yung isang brand din po na medyo matapang po pero sikat nung mga panahon na yun. Try ko rin po yun, pero without proper knowledge paano siya gamitin. Pero go, try mo lang. Try lang, oo. Actually, naalala ko tuloy, kaya ako natawa kasi ginawa ko rin yan. Kasi yung mom ko nung may acne ako, sabi niya, nakit yung gamitin mo. Kasi nung college ako, ito yung ginamit ko. Nag-clear naman yung acne ko. Pero, yun, tama ka. I think a lot of us, especially sa provinces, ganun po yung nangyayari. Parang kung anong ginagamit ng mom, ng sister, or ng tita, parang yun din yung ginagamit. Alright. So, ang next question ko, Elisa, is back then, paano naapektuhan emotionally nung parang paulit-ulit lang na bumabalik yung acne problems mo, and how did it affect you, especially with what you shared na may iba ka din na iniisip, right? So, I'm sure nung naririnig mo na medyo financially nga, medyo challenged kayo as a family. So, paano yun naka-apekto paano siya naka-apekto sa'yo na paulit-ulit lang yung emotion mo, paano na-apektuhan na parang paulit-ulit tong ginagawa na ay lumalabas yung acne ko kahit anong gamitin ko or kahit ano nang binigay ni mama sa akin. Paano naka-affect sa emotions mo yun? Dun po yata din nag-start yung
since too much na yung emotion ko, hindi ko na siya ma-regulate. Kasi po pag paulit-ulit yung acne, paulit-ulit din po yung takot na bumabalik sa akin na what if long term na talaga to. May experience ko na siya for a long time. And nung mga panahon nga po na iyon, may stigma po na ninonormalize po ang acne na flaw po siya. Pero isa po talaga siyang health concern din na dapat pinagtutuunan ng pansin po. Ayun. So, mahirap po talaga para sa akin na since ako rin po ay yung personality ko mas naglilin po sa emotional side. So, na-absorb ko po talaga yung mga emotions na paano ako haharap sa ibang tao, paano ako haharap sa classmates ko, ganyan. Right. And, nahihirapan po ako i-regulate hanggang sa unti-unti yung lungkot na yon. Hindi ko po siya nahaharap ng tama. Hindi ko po siya nahahandle. Yes po. Am I right to say na every time na may tinatry ka, tapos hindi nag-work or bumabalik yung acne mo, parang mas natatakot ka. Parang nagpa-pile up yung takot mo. Na parang, bakit hindi nag-work? Baka siguro long term. Yun ba, tama ba when I say that? Kasi po, since hindi nag-work yung plan A na available, saan ako kukuha ng plan B na available din? Ito pa lang yung nakikita kong available. Lalo pag estudyante po, very limited ang budget. Hindi ka naman po basta-basta makakabili ng mga sarili mong gamit. And yung pagpo-provide pa nga lang po ng baon is nahihirapan na yung parents ko. Parang mahihirapan na rin po akong manghingi. Tapos, which is, baka marinig ko lang din po na, tigawat lang yan, mawawala din yan, bata ka pa. So, ganun po yung mga... Nasabi yun ng parents mo sa'yo? Na parang, tigyawat lang yan, normal lang yan. Like, nung bata po ako. Nung bata ka. Pero nung nakita na nila, hindi na nila... Nung nagka-acne ka na, hindi na nila sinasabi sa'yo yun. Pero nagtaka po sila. Nagtaka po sila. Wala naman kaming acne. Bakit nagkaroon ka? Ganun. Kasi po, ayun, pareho naman po silang clear. Opo, clear skin. Ano yung naramdaman mo nung na-mention or nasabi nila sa'yo yun? Hala, sinong parents ko? Hindi po ganun. Kumbaga po, napaisip din po talaga ako, anong ginagawa ko para magkaroon ako ng acne, ganun. Sine-self-evaluate ko po kung anong pinagmumulan. Saan ka Opo, kung anong pinagmumulan. Kasi hanggat hindi ko nalalaman kung ano yung cause, hindi ko po Pero you didn't take, hindi ka naman na-offend sa pagkasabi nila na gano'n, na parang, ba't ka may acne? Kami naman, hindi kami nagka-acne dati. Saan kaya galing? So, hindi mo naman sila... na ano. Yes po, hindi naman. Okay, that's good. And then also, na-mention mo kanina kasi na meron kang, natatakot ka na baka, like, ano yung sasabihin ng mga classmates mo, paano ka haharap sa tao. So, meron bang instances or saan magaling yung fear na yon or yung parang reluctance na yon na may nakapagsabi mo na classmate or friend na parang nagmarka sa'yo na because of that natakot ka or anong experience ba yung nangyari sa'yo? Kaya ka nagkaroon ng ganong takot na humarap dahil may acne ka? Kapag po kasi may acne, ang bilis mapansin. Para pong sa isang white bond paper, kapag ka may tuldok dyan, ang bilis, yun yung napapansin. And lumaki din po kasi tayo sa society na maganda kapag makinis, maganda kapag walang problema sa skin mo, ganyan. And kapag may acne naman, yun, napakadaling pansinin. Ganun po. I understand. So yun, parang, I think, ganun kasi talaga as humans. I think, yung tayo, parang, yung brain natin is wired to detect something kung merong discontinuity or may, like yung sinasabi mo, yung, for example, may bond paper, di ba yung bond paper is isang plain lang na ganyan. Pag may na-detect ka na something na iba, parang nandun yung focus natin. So, pareho din yun sa ating balat.
pareho din yun sa ating skin. Lalo na kasi syempre, ito yung pinaka-organ na madaling makita or nakikita talaga ng tao. At saka malaki yung impact sa'yo siguro kasi our skin is one of the most important thing that people perceive as who we are. Like, di ba, yung balat natin kasi siya yung isa sa pinaka-concept ng mga tao kung sino tayo. Yung balat natin or kung yung panglabas natin. Oo, pagkakakilanlan nila sa atin, isang aspeto doon is yung balat natin. Kaya malaking impact din siya sa ating mga tao. Kaya pag merong discontinuity or merong something na wala doon dati, mapapansin siya. Kaya lang siguro nagkakaroon tayo ng mga negative feelings about it. Kasi nga yun, parang I guess also our environment then, what the society or other people tell us also about it. But yeah, there's something, meron talagang something inside. Like ako, nagka-acne din ako eh. May feeling talaga, may something inside talaga that is affected or tells me na parang, bakit ito nandito? Parang ganun siya. Anong nangyayari? Kaya yun, sinabi mo, nagse-self-investigate ka. Kasi that's human nature. If may ma-detect tayo na something that is out of the ordinary, ganun tayo, mag-investigate tayo, baka there's something wrong, ano kaya ang nangyari, ba't to nandito? Ganun din, for example, may kausap tayo and biglang mapapatingin sa atin, or may mga galaw or facial expression lang, wired yung brain natin to detect that, very sensitive. Lalo na if affected yung emotions natin, lalo ka na kasi very in touch ka sa emotions mo. So, you will be, mas easier mo ma-detect yung mga ganong mga expressions ng mga tao. Lalo na pag may sinabi sila about your acne. Kaya yun. Alright. Yung sabi mo pala na baka hanggang dito na lang talaga. I think you were referring to your skin. Can you describe the exact moment po? Like, nung sinabi mo yun sa sarili mo, anong nangyayari? Nasaan ka no? Nasa bed ka ba? Or, ano ba yan? Gabi or morning ba? May ginagawa ka? Ano yung nagra-run sa mind mo? Ano yung emotions mo? Sino yung kasama mo back then? Can you bring us back to when you said na parang hanggang dito na lang talaga yung skin ko? Ayun po, it was night. And I was alone sa room ko po. And madilim kasi kapag po natutulog ako is lights off po Lights off talaga. And sinasabay yun ng dilim na yun yung hopelessness ko sa case ko. And hindi ko naman po yun mafe-feel ng acne alone lang. Meron po talaga mga sumabay din na ibang struggles ko in life. And nasabi ko po yan itong mga last year lang. So, adult na rin po ako nun. And, talagang sabi na nga lang din po ako nun na, Lord, kapag ginising mo ako bukas, may purpose ka sa akin. Hindi ko man alam kung ano exact, pero I believe na may purpose ka sa akin. Pero nung gabing yun, hindi ko na po siya naisip. Kumbaga, ang naiisip ko na lang po talaga nung gabing yon is nasa limit na po yata ako. Kumbaga, yung limit na yon, hindi na ako makapag-push through. Ang option na lang is to go back down. Kumbaga, na-feel ko na po talaga na wala na akong kayang gawin at that moment. Kasi nga po, nagsabay-sabay na lahat. And ang hirap po kapag yung nararanasan mo is nakikita mo physically. Nakikita mo siya na apektuhan ka na physically. And yun nga po, nagsasabi na yung katawan mo sa'yo na there's something wrong sa sarili mo. Kaya nung time po na yun, nasabi ko po yun kasi naramdaman ko na lang na yun na yung yung ganito na lang yung kaya ko. Ganun po. Right. So, parang during that time, masasabi mo din ba na parang, sinabi mo, you needed to go back. To go back to where? Babalik ka sa
kumbaga go back down po. Back down niya. Ano Kasi ibig po sabihin kapag nun? i-experience acne, talagang gusto mo gusto mong kuminis, gusto mong makaalis sa kalagayan na yun. Right. Gusto mong mag-move forward, gusto mo ng progress. Pero nung sinabi ko pong go back down, wag ko na kayang gustuhin. Wag ko na kayang Hayaan na lang. hayaan ko na lang kaya. Kung ang hirap ipilit ng bagay na baka hindi naman po para sa akin. Ganun. Okay. And then, sabi mo kasi kanina parang naapektuhan na yung katawan mo and yung emotions mo. So, every time ka natatry, so, isa din yun sa mga nag-udyok sa'yo na to go back down na para hindi na i-pursue, na i-treat yung acne mo. Kasi you feel like every time na nagtatry ka and nagpe-fail ka, mas lalo mong nararamdaman na apektuhan yung emotions and also yung katawan mo. Yes po, disappointments. Kapag ka nagtatry ka ng, before naman po ako sumuko, i-exhaust ko muna lahat ng resources na alam ko. Mag-research ako, aalamin ko kung anong makakatulong sa akin. Kumbaga self-study talaga. And itatry ko talaga yung best ko na malaman kung ano yung, saan ako nagkulang, saan ako nagkamali, ganyan. And nakakapagod po yung disappointment kapag di pa rin nag-work sa'yo yung mga ginagamit mo. Right. Sige, babalikan kita sa sa punto natin. Yan, it's very interesting actually nung sinabi mo. When it comes to your self-image, can you share kung paano ka mag-ayos or magplano ng araw mo dahil sa acne? Dahil sa... Like, let's take you back doon sa may time na may acne ka. Parang can you describe kung paano ka mag-ayos? Or for example, may pupuntahan ka or something like that. Can you describe kung paano mo prepare yung sarili mo? Paano mo pinaplano yung araw mo? Magme-makeup yan siya. Ay, sana all. Magme-makeup po siya. Dati nagme-makeup ka ba talaga? Yes po. Nagme-makeup din po talaga ako just to cover up. Kahit hindi naman po ako ganun kagaling. Pero, para pong nakakapagtago kapag may makeup. And I wear glasses din po kahit hindi yun graded. Just to hide. Hide also. Pili ko po kasi kapag nakasalamin ako, nakakapagtago po ako ng sarili ko. Nakakapagtago po ako sa sarili ko. Kaya po, kapag umaalis ako, ayan, yung mga essentials ko, yung salamin ko, gusto kong nagsasalamin. Pero kahit na ganun talagang, sabi nga po sa previous episode, diba? Ramdam mo sa sarili mo na kahit outward, natakpan mo, pero ang hirap pa rin po sa loob kasi alam mo yung katotohanan kung ano yung tinatago mo. And kapag po gano'n na may namimit ako ng mga friends, ganyan, hindi ko mabigay ng buo yung sarili ko kasi meron to be there, no? Kasi may worries po right. ako. Iba kasi siguro kasi nako-compare natin yung experience natin dati being with people or showing up or being with friends or families na walang acne. Parang nung may acne na tayo, parang iba siya, no? Yung presence natin and yung state of being there. Yes po, hindi sila nagbago. Pero ikaw yung nagbabago. Right. I understand. And na-notice mo ba na parang na kita or na-notice nila yung pagbabago na yon? Nung talagang naging severe na po yung acne ko. Oo, ganyan. like, kasi ako dati syempre nung may acne ako dati, like, mga groupings, ayoko talaga sa high school. Yan talaga yung ayoko, mag-groupings. Yung school kasi namin before, gusto ko na, sana pag sa grouping na to, ako lang yung mag-isa. Yung wala ako sa group, or pag dalawa yung grouping, ako yung walang partner. Kasi ayoko nang may ka-work kasi nga yun dahil sa acne ko yung self-confidence ko din. And I think siguro naging awkward ako kasi nga wala akong confidence and hindi ko alam kung paano mag-interact with other people kasi takot ako na baka yun nga parang nahihiya ako na makapag-usap sa kanila or what. Siguro yun din, hindi na rin nila alam kung paano mag-interact sa akin. Kaya siguro I feel like iniiwasan din nila ako, parang ganun din. So, I'm not sure if it's the same for you because that's how acne affected me. Na-feel mo ba na na-feel yon ng ibang tao or nasabi ba nila na
parang dati ganito ka pero ngayon parang na-notice ko ganito, parang wala naman so far? Wala naman po. Oo. Lahat po ng close friends ko, sa pagkakatanda ko po, wala po silang binati sa akin about my acne. Mm. Ako po yung nag-share sa kanila. Right. Uy, tingnan niyo, dumami yung acne. Dumami yung pimples Inunahan ko. mo na. Opo, inunahan ko na, ganyan. Oo. Pero na-appreciate ko po sa mga friends ko is nagiging maingat sila. Nagiging careful sila in a good way po na hindi ako masasaktan kapag kasama ko sila about that topic, yung acne nga po, ganun. Pero sa mga hindi ko po close, like halimbawa kapitbahay na makakasalubong mo, ganyan, madali para sa kanila na batiin ka na, ano nangyari sa'yo? Ginawa mo? So, more of Ganyan. kapitbahay. Opo, yung mga hindi ko po talaga din close. Close. Oh, okay. So yun, how did that affect you? Like, dati ba, like, yun, parang, ako dati kasi, may acne ako, like, everyday na pumupunta ako ng school, like, sobrang ayoko pumunta ng school because of my acne. May mga ruta akong hindi dinadaanan kasi alam ko na makikita ako ng mga tao doon. So, pag pupunta ako ng school, may route ako na, kasi ayokong makita ko, feeling ko kasi tinitignan yung acne ko, ganun. So, ikaw ba ganun din kasi sabi mo yung mga kapitbahay mo parang, do you do that? Or parang umiiwas ka na lang sa daan na yun? Mas nag-i-stay na lang ako sa bahay. So, kina-counter ko po kasi yung binabato nila sa akin. Kina-counter ko in a way po na itong acne ko, parang lang din to, parang sakit lang din to, parang lagnat lang din to, ubo, sipon. Kailangan to ng pagpapagaling. Hindi to basta-basta nawawala kapag pinansin nyo. Kumbaga ganun po. And kapag mas pinansin pa nga ng hindi maganda yung dating, mas nag-iiwan pa po siya ng mas nadadagdagan pa yung may acne ka na nga, then ma-hurt ka pa. Kumbaga ganun po. I understand. So parang hindi mo na lang pinapansin yun. Parang hindi mo na lang pinapakinggan. And hindi siya nakaka-apekto sa'yo. Wala rin po akong gaano sinisising ibang tao. Ang pinaka nagda-down po talaga sa sarili ko ay sarili ko po. That's interesting. Saan po, I just wanted to know saan yun nanggagaling. Like, kasi if sinabi yun sa akin ng somebody, like, I would remember pag sinabi yun ng somebody sa akin. Syempre, ma-hurt ako. Pero, you seem very strong. So, saan galing yun na parang you're strong enough na hindi ka naapektuhan ng comments ng kapitbahay mo na if they say something about your act? Lumaki po kasi ako na ayoko pong manisi ng iba. So, ang sinisisi ko po, yung sarili ko. Ganun po yung nangyayari. Pero hindi rin po siya maganda din talaga. Though, wala kang iniisip na masama sa iba or ginagawa nila sa'yo. Pero, ikaw mismo na napakalapit sa sarili mo, ikaw yung mananakit sa sarili mo. Napaka-prone po nun sa talagang mag-feel mo yung extreme na sakit. Kasi very close ka eh. Kahit pwede mong sabihin sa sarili mo. Understand. So yun, let's go back dun din sa mga parents mo. Diba, sabi mo kasi nung high school ka, namulat ka sa kahirapan, ganun. And ano yung naging comment nila or na-share mo ba sa kanila yung struggles mo about acne? Like, na-mention mo na parang gusto mong bumili ng ganitong product or i-try yung treatment na ganito sa mom and dad mo? Nagbago naman na po nung may work na ako. Nagsabi na po sila ng tama na, sige na, ipa-doktor mo na yan. Kasi may work ka na. Kasi may work na. Pwede na. Ganun po. Supportive naman po sila na, and alam nila na, very much thankful po ako na alam nila yung sasabihin nila sa akin na ipa-doktor mo na. Kung talagang nakaka-bother na sa'yo, pa-doktor mo.
Pero back then, nung wala ka pang work, hindi ka nag-share? Like, nahihiya ka ba mag-share? Hindi ko po binabanggit sa parents ko. Hindi po ako nung nag-aaral po ako, yung mga struggles ko po, hindi po ako, nito lang po ako naging very close sa parents ko kasi nung high school po ako, ayoko na pong dumagdag sa mga iniisip nila. And then, itong nag-work na po ako, since mas kaya ko na siyang i-handle, nakakwento ko na rin po sa kanila nang hindi sila mabibigatan din. Hindi po sila madadami sa pinagdadaanan ko. I understand. And then, yung brother and sister mo, kumusta naman? Right? Do you have a brother and sister ba? Or may mga siblings ka ba? Yes po, meron po. Since eldest po ako, babae sumunod sa akin. Then, Bunsong lalaki. Bunsong lalaki. And yun po, mas close ko po yung bunsong lalaki. Minsan po, nagtatanong ako sa kanya, bagay ba tong outfit na to? Uy, mukha na ba akong mataba? Mga ganun pong tanong. Pero, hindi rin niya po ako binati nung mga time na yun na severe yung acne. About Hindi yung niya po ako acne binati mo. na, ate, dahil mo pimples. Hindi po siya ganun Pati yung sister mo, hindi rin? Hindi rin naman. Hindi naman. Hindi rin. Okay. Alright. So, si mami mo, si mama mo din, kasama mo ba si papa at saka si mama ngayon sa house? Si Papa po, si Papa po sa bahay. Si Mama working abroad po. Domestic helper po siya. Alright. So, ngayon si mama is outside the Philippines po siya. Alright. So, ikaw yung silbing, I think, doon din galing, I think, yung isa mong strength. Kasi, parang if wala si mama mo, ikaw ba yung tumatayo na parang mother nung dalawa mong kapatid? Yes po. Nasanay na din dahil pangatlong balik niya na nga rin po sa ibang bansa. Mas malakas na po ang loob ng mama ko since ilang beses na nga rin po siyang nagbabalik-balik. And bilang panganay po na napalaki rin naman po ng tama. Ako po yung naka-experience ng matagal na nakasama ko sila. Kasi yung mga kapatid ko po, since mas bata sila sa akin, konti lang yung years na nakasama talaga nila si mama. So ako po, talaga napalaki din naman po nila ako ng tama. And nakapag-church din po ako. So I have this value po na kung habang wala pa si mama, kung ano yung kaya ko bilang ate at bilang sumunod na matanda sa bahay, ay gagawin ko para sa kanila. May times pa rin po, hindi po ako perfect na ate. Talagang tama. nag-iinit din po yung ulo ko pagka hindi nila ako nasusunod, ganun. Pero deep in my heart po, ganun po yung concern ko para sa kanila na lumaki pa rin sila ng tama. Na kahit matagal nilang hindi nakasama si mama sa childhood days nila. Right. Nandun pa rin po sila sa right path. And tutulungan ko po sila. And nasa kanila rin na naman po yun kung magpapatulong sila. But on my end, kung ano yung controllable sa sarili ko, itutulong ko po sa kanila. Right. Naalala ko yung sinabi mo na parang about your acne. Sabi mo, baka may purpose si God sa akin about this acne. Naalala ko yung sinabi mo. And then, ito ba yung isa sa reason, isa ba to sa mga natutunan mo sa church? You're a Christian po ba? Yes po. Okay. Isa rin po ba yun na sa natutunan mo or na develop mo while going to church, yung mga adversities, parang tinitignan mo siya as something na may meaning or may purpose si God kung bakit may ganitong klaseng pagsubok? Yes po, ganun po ako gusto ko po na bago ako mag-conclude, inaalam ko muna po kung ano yung reason behind. Ayoko pong maging maaga sa pagbibigay ng conclusion. So dito po sa pimples ko, and since Christian po ako, alam ko po sa sarili ko na na hindi po ako mag-isa sa journey na to. And hindi ko po naisip na kalooban ng Lord na magka-pimples ako and mag-suffer ako sa acne. Kumbaga, nakita ko po siya as, ano kayang itinuturo ng Lord sa akin? Anong kinokorek ng Lord sa akin? Bakit kailangang mag-show yung acne sa mukha ko?
at a very young age, tapos ang tagal. Ano yung gusto niyang malaman ko? Or Ganun. matutunan. Or no? matutunan. Thank you for sharing that, Elisa, no? So, I just wanted to ask also, ito normal kasi sa atin, or ako in my case, kapag may lakad ako, kinakancel ko sometimes. Dati, nung may acne ako, kung may mga lakad, ini-invite ako, usually kinakancel ko kung may nagsho-show up ng mga acne. And then, of course, kasi nahihiya ako sa ibang tao. Ano yung pinaka-memorable na lakad? Or nangyari ba to sa'yo na may kinancel ka na event dahil nagkaroon ka ng acne breakout? Usually naman po ang aking mga go-to lamang ay church. Kapag sa church ministries, hindi ko po siya basta-basta pwedeng i-cancel. Right. Then, sa mga close friends ko naman, feel ko naman po yung pagiging safe, kaya hindi ko po sila basta-basta din kinakancel. Pero, yun, kung may something memorable man po, Na kinancel mo? na kinancel ko, yun po, yung mga, yung mga taong hindi po ako komportable. Hindi ko po alam kung anong pag-iisip nila sa akin. It's my way of protection na din. Since hindi ko alam kung ano yung... Hindi mo pa sila kilala? Oh yes, hindi ko po sila Masyado. kilala. Ganun na lang po. Kumbaga, Pag may nag-no po nag-invite ako. sa'yo, parang gano'n. Yes po, nag-no po ako. bilang lang po talaga yung mga taong sasamahan ko po, ganun. Ito ba yung parang acquaintances, like mga friends ng friends, gano'n? Hindi mo masyado, kasi in-invite ka. Yes po. Parang, ang ganda naman ni Elisa, invite natin siya, parang gano'n. Parang gano'n. Hindi mo pa sila masyado kilala. Opo. I understand. So, is it because, kinancel mo siya because of, dahil yun nga, hindi ka komportable, or hindi mo sila masyado pakilala, or is it both because of your acne and hindi mo rin sila masyado? Yung feeling na hindi ka mafe-feel na safe at saka hindi mo sila kilala pa masyado? Both po siguro. Kasi, Alright. if clear skin po ako that time, medyo may pagka-all out din po. All out. May mga, din po ako introvert po ako based sa test. Pero, nakikipag-socialize din po ako. Right. Ganun. Kumbaga, I love talking to other people po talaga. Depende sa context. Opo, yes po. And, kung clear skin po ako nun, may chance po talaga din Na mag-yes ka. Mag-yes po ako. Oh. Kasi, yun nga po, gustong-gusto ko pong nakakarinig ng mga stories din. Pero since hindi po ako comfortable enough na ipakita yung sarili ko sa taong hindi pa close sa heart ko. Kaya, Right. Kaya feeling ko rin naman, di po ako kawalan dun sa invite nila. Like, maka-go pa rin sila kahit wala ako. Kaya, I understand. ayun. And then, just curious, yung nagka-acne ka ba, did you stop making new friends nung nagka-acne ka, and if ever you felt like acne was a huge factor na nag-stop ka na to make new friends or mag-effort na makakilala ng ibang tao, ganun? Hindi naman po. Hindi naman. Okay, that's good. Kumbaga, alam ko po phase lang po yun eh. Phase lang po itong acne na to. And kailangan ko lang din talagang tatagan sa journey na malampasan ko to. And yun po din kasi tingin ko po yung calling ko din na kumausap din ng mga ibang tao, lalo na, pero gusto ko po, nakikinig ako. Pero enough na po yung close friends ko ngayon. Hindi po dahil sa acne reasons, ganun, kumbaga. Contented na po ako sa mga malalapit sa buhay ko ngayon. I understand. All right. Thank you so much, Elisa. And I just wanted to ask also, can we go back again sa family mo, no? Since ngayon lang kayo naging close ng parents mo, what are the things that you would like to tell your parents na hindi mo nasabi sa kanila before? If nandito sila ngayon, ano man sasabi? Pa. Ano pong masasabi ko sa kanila kung nandito sila ngayon? Tissue. Hindi, maraming salamat, Mama and Papa. Alam ko na
ang mga anak ay hindi rin talaga makakapili ng magulang. Pero kung bibigyan pa rin ako ng pagkakataon na pumili ng magulang, ay kayo pa rin po yung pipiliin ko. Ramdam ko lahat ng aware ako sa mga shortcomings ninyo, and kahit naman po ako, pinalaki niyo po ako na naiintindihan na lahat ng tao may weaknesses din po, and talagang tamang pangunawa lang din po yung minsan kailangan. And maraming salamat po dahil alam ko kung gaano kayo nag-sacrifice para sa aming magkakapatid, and alam ko na you did your best para palakihin kami ng tama. Hindi hadlang yung mga pagkukulang para masabi ko ngayon na hindi ako naging mabuting anak, kasi mas nakita ko yung kung ano yung na-provide nyo para sa aming magkakapatid. Kaya maraming salamat, Mama and Papa. Wow. Mahal ko kayo. So yun, I think I just wanted to thank also yung mom and dad mo, kasi I think you really have a beautiful heart. And yun, I agree with you na napalaki ka nila ng maayos talaga. They're really good parents, in my opinion, sa pagkakakilala ko sa'yo, Elisa. So, Elisa, you mentioned that may voice sa utak mo before na nagsasabing pangit ka. Can you share this with us? Ano yung nangyayari sa paligid mo? Ano yung emotions mo that time? Parang very hard ka sa self mo minsan, no? Kapag po kasi nabababad ka sa social media and nagkakaroon ka talaga ng standard na ganito yung maganda, and bigla kang titingin sa salamin, ganun po talaga yung lumabas sa bibig ko na ang pangit ko. Pero may mas pangit po pala at that time, kundi yung pag-iisip ko para sa sarili ko. Kasi kung hindi ko po sinabi yon, hindi po ako naging hard on myself, hindi po ako masasaktan. Kumbaga, nandyan po yung acne, magiging gentle ako with myself, magiging kind, ganyan. Pero naging harsh ako at that moment. Hindi mo makontrol, no? Naging harsh po ako. Yun nga po, sabi ko po sa inyo, sarili ko po talaga mismo yung nagda-down sa sarili ko. Ganun po. Kaya nung nasabi ko po yun, may instant regret din po after. Kasi, Ba't mo sinabi yun? May bumubulong po sa akin na, creation ka ng Lord. Ba't mo sinasabing pangit ka? Right. Ayun. So, nakakorek din po agad. Right. Ganun. Pero, may ganun pa rin po talagang pagkakataon na na napapangitan ako sa sarili ko, and nasasabi ko siya out loud. I think, yung strength mo para bumalik and to correct yourself, I think this really comes from your deep faith kay God, and you really understand na yung journey mo, you look at things at an eternal perspective. Na, yun nga, na tinitignan mo na may purpose ito. May binigay sa akin na pagsubok. Ano kaya ang purpose nito? Ano yung beautiful blessing or beautiful purpose ni God? Ano yung purpose ni God para sa akin for this one? I think, and you also know that you're a beautiful creation at the end of the day, because of your faith and because of God also. I think yun yung pinaka-strength mo din. Kahit meron tayong tendency kahit meron ka or meron tayong tendency to put ourselves down, but you still pull yourself up. Not siguro by your own strength, but I think yung strength mo with God. And I think yun yung maganda sa'yo, na na-notice ko, na you look at this journey with an eternal perspective. Yeah. Alright. So yun, Elisa, would you say I'm right ba? Or do you have a comment regarding that? Like how you look at things? Tama po. Yun lang po yung masabi ko. Right. So yun, I want to tell you something about, you mentioned pala na yan, acne is a medical condition, no? So yun, acne, I agree with you. Acne is actually a medical condition. So,
For example, hormonal acne. So it could be signaling that there is like an imbalance sa ating mga hormones, kaya po nagiging hyperactive yung mga oil glands natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng acne. So, you were right when you said na it's a medical condition. So, pag may medical condition, usually also it may signal some other imbalances also. Like for example, 'di ba sa mga puberty, doon nagkakaroon ng pag-surge ng mga hormones. So, kaya yung mga oil glands nagiging hyperactive. Kaya, nagkakaroon din ng acne. Usually, yung mga may genetic background or mas prone or at risk na magkaroon ng acne. Sometimes din, like emotions, yung emotions natin, pag masyado tayong stress, tumataas yung stress hormones natin. So, doon nagkakaroon tayo ng acne. So, imbalance din in terms of mga bacteria or fungus. Kaya, pag dumami ng konti yung mga fungus sa ating hair follicles, so usually yung mga fungus and bacteria may normal level or population or dami sila sa hair follicles natin. But because of some process, maybe nagkaroon ng mga triggers sa environment, bumaba yung immunity, yung local immunity natin or immunity sa balat, tumataas, nagkakaroon ng imbalance ng population ng mga fungus and bacteria, kaya po nagkakaroon ng acne yung iba. So yun, tama when we say na acne is acne is a medical condition. It's not just cosmetic. Kasi yung iba, iniisip nila, baka ano lang yan, baka parang kaartehan lang yan, mga ganon. Kasi marami akong patients na ganon, na sinasabihan sila na parang, ano lang yan, kaartehan lang yan, balat lang yan, parang ganon. Pero, it's actually a medical condition na pwede talagang maka-affect sa mental health ng mga patients with acne. So, kaya hindi siya dapat baliwalain. Ang kailangan po nila ay suporta, tamang guidance from a board-certified dermatologist. And through your story, I think i-deliver natin yung message. Kaya, thank you so much, Elisa, also for being an instrument for that also. So yun, na-curious pala. Na-curious na naman ako. Ang curious ko talaga. Sorry. Sobrang curious naman ni Doc Mike. So na-curious ako, paano mo ba na-discover yung DMD or si Doc Mike or yung DMD Skin Sciences? Si Doc Mike po kasi panaylabas po siya sa FYP Ay, sorry. ko. Ay, siguro nag-search ka na acne. Pag nag-search ka ng acne. Yes. Lumabas ako. Sorry Opo, ayun. So, talagang very visible si Doc Mike sa aking FYP. Pero kahit hindi ko pa need, kahit hindi pa ako nagpa-plan to consult, talagang nandun na si Doc Mike. May ganun yung social media, no? Parang, hindi mo pa hinawakan yung cellphone mo, nag-a-appear na yung Nag-work siyang ganun. And nung time na kailangan ko, syempre, search na ako. And yung algorithm talagang nagpa-follow through. And isa po kayo sa mga lumabas din talaga. Then, ang dami po kasing ang dami pong testimony ng mga patients nyo po na yun po yung mga pinanood ko. Thankful din po sa TikTok kasi may resources na ganun na dati wala. Correct. So, yun po. Napanood ko po yun. Tapos, nag-check din po ako ng inyong Instagram. And nakita ko nga rin po doon, ang ganda ng mga result. Like, talagang ganito din, malala din yung akin. Pero hindi po ako agad-agad nag-check out ng consultation. Nag-warm up ka muna. Muna? Crowdsourcing. Crowdfunding. Kumbaga, nag-check muna po ako. Right. Nag-research muna. Kung legit ba? Alibaba sa TikTok? Legit po ba? Oo. Kung ilan yung followers. Ganun. Naka-ano din yun? Naka-contribute lang ilan yung followers. Ganun. Kumbaga, opo. Yes po. Parang naka-add siya ng credibility. Okay. So yun, nung nakita mo yung... So finally, di ba, sabi mo parang nag-research, may naalala ka ba na isang video na parang, ito na yun, na-convince na ako or what? Or parang finally, paano ka nag-decide
Na-convince po yata ako ng inyong calm voice. Talaga? Talaga Po ba? nagla-live. Ang calm po talaga. Hindi, inaantok lang talaga ako. Ayun po. Siguro, days lang din naman po before ako. October din po yung last year. Birth month ko po yun. And nag-work po ako at that day. Malapit na. In 2 months na yung birthday mo. Opo, ayun. Nag-work ako at that day and mahilig pa ako mag-multitask. Yung isip ko mahilig din mag-multitask. So, nag-decide na rin po ako noon na go na po ako kay Doc Mike since yung online consultation na prefer ko is available po sa clinic nyo. Plus po yun sa akin. Kaya nag-check out na yan. Nag-check out na rin po talaga ako. And yun, wait na lang po sa response din. Pero more of budget, dahil sa budget yun, hindi dahil more of intimidated ka sa face-to-face or kaya mas prefers mo si online or was it more of a budget thing? Budget po and then po budget nga kasi po pupunta pa po ako sa clinic niyo from Bulacan. So kakain pa po ako. Correct. Di ba po kapag sobrang lungkot ko, dapat masarap din yung kinakain ko. Kaya, mag-ano ka muna, mag-commute ka muna bago kumain. Ba't napunta agad sa pagkain? Pagkain yung inisip agad. Pero yun po, kumbaga sa budget din po. And may part po sa akin na first time ko. Magpa-derma. Opo, first time ko. So, safe to. Online muna. So, online. To get a feeling lang. Kasi I think marami din kasing takot. Like, pagpasok nila sa clinic, feeling nila. Ang dami kasi nagko-comment sa akin. Like, Doc, kailangan po ba pag pumunta sa clinic nyo, lahat gawin, lahat ng procedures, lahat agad bilhin, mga gamot or lahat kunin or inumin. Ay, opo. Oo, may ganun ka din bang feeling? Kumbaga parang po kasi may pagka people pleaser po kasi ako eh. Yung hindi ka maka-no. Opo. Kapag po, sige gamitin mo to, ito, ganyan. Sige po. Tapos later na yung pagsisisi. Opo. Ganon. Okay. So, nung una tayong nag-meet or una tayong nagkipag-interact, Elisa, ano yung tumatak sa'yo sa approach ng DMD? Ito po ba yung mag-fill out na po ka ng consultation? Like parang yun yung unang-unang interaction namin with you, di ba? Or siguro when I replied to it. Kasi parang yung nag-fill out ka, automatic ba? Automatic or muna. somebody reached out or si Flor? Somebody reached out. And then dapat i-download mo yung form, medical form, i-fill up mo siya. Yes po. Tapos, magre-reply ako, right? Then the rest yun is history. Yun po yung una ko po yatang interaction yung nag-reply kayo. Ayun, sige. Ano yung tumatak sa approach namin so far? Ano yung first thing na pumasok sa isip mo nung tinanong ko yung question na yun? Ay, online consultation form. Ang haba, parang kontrata. Para bibili ka ng lupa. Kontrata. Pero, hindi ko po siya ginudge din kung ganun kahaba. Binasa ko muna po lang. Right. And ang text, hindi mo malalagyan ng tone eh. Pero, sa mga nabasa ko, na-assure po ako na ibibigay niyo rin po yung same level of care and treatment kahit online po. And naka-feel po ko ng sense of empathy din sa way kung paano nyo po alamin and kilalanin yung patient na nagpa-consult sa inyo. And yun nga po, since words of affirmation po, ayan, sige, type mo lang. Kwento mo lang. Buti hindi ka nahihirapan kasi most of the patients, sabi ni, may mga patients ako reply. Like, Doc, wala po bang mas maikli dito? Or pwede ba mas na lang, mas maikli dito? Kasi ayaw nila ng super haba na form. But it's also a legitimate concern. But I'm really happy you said na mas gusto mo ng mas mahabang form. Lagyan na lang namin ng mga smiley. Kasi walang di ba? Walang mga... Para po siya Islam book. Kinikilala po talaga. Baka kasi pag nilagyan namin ng smiley, baka hindi din seryosohin. Oo. So, saan ako lugar?
So yun. Thank you so much. And aside from the form, Elisa, is there anything else na parang nag-stand out, na parang super happy ka about sa approach namin sa'yo with your journey sa acne? Very professional and friendly po talaga. Hands-on po talaga. Ito nga po, 'di ba? Kaya sabi ko po welcome home kasi first time ko po Best friend mo na yata yung buong team. first time ko po kayong ma-meet lahat. Parang LDR ba? Ganon. Kumbaga, Sabi ko, ba't ang close na lang mga to? Like, parang ano na. nag-match po talaga din yung energy and consistent po kahit nung yung virtual pa nga lang din po na na nag-aas po ako ng concern, nagka-ask Right. ako ng question, very accommodating din po talaga. And kayo po, Doc, na yung una nyo pong email, ay talagang haba din po. So talagang iba talaga to si Doc. Talagang sasabihin niya lahat ng kailangan kong malaman. Kahit online consultation lang to, ipoprovide niya lahat ng need ko. Ganun po. At saka, I think, sobrang convenient yun for you kasi nasa Bulacan ka. And then also, yung follow-ups is parang unlimited siya after isang consultation lang, di ba? Unlimited. Like, Yes po. Since yung language mo is words of affirmation, parang sinulit mo talaga. yung Yes po, yun lang yung option din talaga pag-online consultation. So, yun. So, na-happy ka rin na ganun yung setup natin na parang anytime pwede ka mo kami i-meet or pwede mo ako ma-reach. And I think, buti na lang hindi ka nakulitan kasi I think maraming nagme-message din sa'yo mag-follow up ng mga mga nurses, di ba? Eh, kailangan ko rin po yun, Doc, talaga. Yung mga reminder. Oo, kahit ako. Makakalimutin ako eh. Yes po. So, yun. I just wanted to ask you also, may a few questions na lang, mga 80 pa. Just joke lang. Higher. So, yun, may question ako. Nung nag-start ka ng treatment at nag-purging ka, ano yung pinaka-challenge? Nag-purging ka ba nung Sa DMD products, hindi na po. Kasi minauna na po eh. Kumbaga, may mga nauna pong nag-purging ka dati sa ibang product? ingredients, yes po, na mga ginamit ko. Doon na po ako nag-purge. Tapos sabi ng Lord sa akin, ay, pagod na yung skin mo. Hindi ka na magpa-purge sa DMD products. Diba? Hindi na po talaga. So, mabilis lang po yung naging transition ko. Okay, that's good. Alright. Pero hindi ka ba natakot? Kasi diba, usually sa email, pag nag-send ako, nilalagay ko doon yung mga possible side effects. And I remember telling you also na pwede, yung acne po o yung purging po is yung paglala ng acne pag meron tayong bagong anti-acne treatment na ginamit. So, para lang sa mga viewers natin. So, pag hindi natin, actually, small portion lang of the population ang nagpa-purge or naglalala dahil sa mga ginamit na bagong acne skincare or mga products or anti-acne treatment. Pero, temporary lang naman siya. But sometimes, may mga pasyente na may hormonal acne, medyo mas severe yung acne, tumatagal yung purging nila. So, yun yung ibig sabihin po ng acne purging. So, nung sinabi ko yun or nang basa mo yun, hindi ka naman natakot na baka, hindi ka naman na takot na baka lumala lalo or... Wala po. Wala? Kasi, the moment po na nag-commit na ako na maging patient nyo, nasa isip ko na lang po, this is it. Ay, sana all. Diba? Thank you so much, Pero sinabi ko naman doon or na-understand mo naman na it's a long process. Hindi siya kasi siguro nakita mo naman na hindi ako si mukhang Dumbledore, like hindi ako wizard. Papawalain ko agad yung mo. Like I think you understood na yung healing process is takes time also. Yes po. I respect the process din po talaga. And nung time po na yun, sabi ko rin po sa sarili ko na pinrovide na to ng Lord para sa akin and ayokong madaliin yung journey na pinrovide niya sa akin. This was when you had work na, no? Yes po. Like, how many months before
before ka nag-decide na magpapa-cheat ka na sa work mo? Ano po? Sorry How po. many months ka na sa work mo when you decided na magpapa-cheat ka na sa Acne? Na-curious lang. Last year po, 3 years. 3 years Second din. company ko po siya. Oh, it's that long or ganun katagal bago ka ipon. And I think kasi 'di ba like sabi mo like yung background niyo financially challenged kayo. So may mga iba ka bang prioritize kaya ganun katagal? Hindi po ipon yun, Dok. Ah, Talagang nag-decide lang po ako na I'll grab this treatment, kailangan ko to, and anumang mangyari sa mga susunod na buwan, God will provide. Yun lang po yung baon ko. trust ka lang talaga kay God. Opo, wala po akong kahit na ready na ako, may 50K na ako. Right. Wala pong ganun. Kumbaga, ang niready ko lang po is yung mindset ko na Right. kailangan kong i-ready yung isip ko na magpa-provide ako para sa sarili ko ng ganitong treatment and it's worth it. Right. Yun lang po yung baon ko. And then so far, parang nag-provide talaga si God sa'yo. God was really faithful. And pwede mo bang ikwento yan sa amin? May iba akong mga give up. Yun po, ang nawala po talaga sa akin is yung monthly savings ko. Lahat po yun nilaan ko po sa topicals. Yung topicals ko po, naka-pay later po yan na 3 months lagi. para ma-afford ko po talaga. And magamit ko po siya. Naalala ko po yung sarili ko nung unang beses. Hindi ko po alam kung sino po kausap ko nun. Pero nagsasabi po, pwede po ba paunti-unti muna. And hanap muna ako ng alternate products. Pero yung mga ginagamit ko po na yun, nung chinek nyo po yung ingredients, hindi rin po talaga siya advisable na gamitin. So, nung sabi ko, kukomit ko na talaga to. Lahat ng topicals, bibilhin ko. Pero pay later muna. Ganon. Tapos pay later muna. Opo. Pero yung sa oral meds po, doon ko na feel yung sacrifice din talaga na tiis muna. Ito muna yung paglalaanan ko. And wag ko munang isipin kung ano yung mawawala sa akin at that present time kasi may naghihintay sa akin sa future. So right now, masasabi mo ba, ano yung level? Can you describe kung naging worth it ba yung sinabi mong sacrifice? Sobra po. Oo. Kasi kung hindi ko yun ginawa, sino na lang po nandito? Wala itong kagandahan na ito. Oo. Kumbaga po, lahat po yun, ito na, nakita ko na po yung purpose. Mm-mm. Lahat po yun nangyari for me to be here. Mm-hmm. Para Right. po makilala kayo. And I think this is also the perfect opportunity to say that para sa story mo kasi lumalabas si God in yung faith mo eh. And I think this is also an opportunity para makilala din ng iba si God also. Yung faith mo, I think it's one of the most so yun. May specific day or moment ka ba napansin nung nagdi-DMD Glow program na tayo? Parang may specific day ka na naalala na, uy, parang gumaganda na talaga. Parang nagpa-progress na talaga yung skin ko. And then, can you describe that moment? Ayun na nga, Dok. Naghilamos ako, di ba? With the Azelaine soap. Yes. Ang kinis! Anong dito? Ang kinis! Can you describe that moment na parang ano nangyayari sa paligid? Ayan, nighttime na. So, kailangan na mag-skincare. Right. Yes. So, syempre, nagdo-double cleanse po ako. Then, next Azelaine. Then, nung naghihilamos, yun na, na-feel ko po talaga na, totoo ba to? Wala na akong ma-feel na anybab, kahit maliit. Parang nahiya na sila sa akin. talaga pong ang kinis talaga. Right. Tapos, nung chinek ko sa salamin, nandun pa rin po yung marks, yes. Pero, very progressive. Kasi, wala na po yung nafe-feel ko na nakasanayan ko po yun eh. Na nafe-feel ko na, aray. May something. Nasasagi siya. Ganon. So, sobrang, po siya sa akin. Impactful po sa akin yun. Yung na-feel ko na wala nang something na rough sa face ko.
ito naman, when it comes sa inner self mo, na-mention mo kanina na you were so hard on yourself. Dahil sa acne mo, kumusta naman while you are healing and experiencing progress? Ganon ka pa din ba? Very hard ka pa din ba sa sarili mo? Mas naging mabait. And, ayun nga, sabi rin sa previous episode, mas naging patient ka. Kasi patient ka ni Doc eh. Magiging patient ka talaga. Actually, parang patient tayo ni God, no? Yes. Dapat, he's the ultimate derma. Mm-mm. He is the ultimate and physician. So, Mm-mm. patient tayo niya lahat. So, talaga pong, though hindi naman po acne ang magdidictate ng value natin, pero ang na-highlight din po talaga sa akin is kung gaano ka very personal si Lord sa akin na pati acne ko is concern niya din. Diba, even the strands in your hair, Yes, alam niya, the ganun number. po siya ka-personal. Right. Ganong level na hindi rin po aware yung iba din na hindi po nila na-share yung mga maliliit na bagay tungkol sa buhay nila sa Lord. Pero ang Lord po laging naghihintay na i-share sa kanya kahit yung rant Very sa intimate siya, Yes, diba? oo. Gusto niya yan. Ayun, very personal. Kaya yun, mas naging close talaga sa Lord kapag po kahit yung acne mo i-share mo sa kanya. Lahat po talaga. So yun, sa mga bagay na parang may challenge ngayon, nahihirapan ka, so would you say na mas kinder ka na sa sarili mo, hindi ka na masyadong harsh sa sarili mo? Hindi na masyado, pero harsh pa rin. Kumbaga, natuto na rin po talaga na na gustong-gusto ko po na kung ano yung lens ng Lord sa akin is ganun ko rin Right. pong makita yung sarili ko. Understand, right. Kasi, Kung paano ka niya nakita nung nung nasa cross siya, dying for you. yes. That's how we should look Parang at ourselves pag and other iniisip people. mo na may namatay para sa'yo, Diba? parang Sobrang worth it mo. wala nang ibang dapat na mang-down pa sa'yo kasi Diba? there's someone na nag-sacrifice na ng life for you. Na-excite ako kasi nung sinabi mo yun, like, imagine mo kung paano tayo nakikita, how Jesus or how He saw us while He was dying on the cross. That He would, sorry, that He would sacrifice Himself. So, yun yung, like, that's how we should see each other. That's how I see you and other people. That's how we should see. Tao lang ako, sorry po. Tao lang ako, hindi ko maintindihan kung gano'n niya. Kasi God yun eh. God siya. Hindi natin maintindihan kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Alam mo, Elisa, hindi ko alam kung paano ipapasok. Sabi ko sana. Pero hindi na siguro ako maging emotional. Siguro hindi na sabi ko, bahala na paano natin mapapasok si God sa usapan. Pero I think yun yung bigger mission natin also personally in life, and prayer ko din yun as dermatology, na if meron mang okasyon or meron mang opportunity na ma-share ko si God, igagrab ko yung opportunity na yun. And salamat sa story mo na yun, yung prayer ko is na I'm far from perfect as a Christian, but salamat sa story mo dahil nagkaroon ako ng opportunity to say that. And also sa team for making this possible. So, mag-move on na. Makaka-move on ba? So yun, sorry po, nawala ako guys. May mga bagay ka ba na nagagawa na ngayon na hindi mo magawa dati dahil sa acne? Or dati may mga inaayawan ka ba because of your acne? But ngayon, ano mo na, like, nag-yes ka na or nagagawa mo na siya? Yun, ito po, nagagawa ko na. Nakakatingin na po ako sa mata ng mga tao. Kumbaga, mas nagagawa ko na rin po yung purpose ko nang wala nang ibang iniisip.
And confident po ako na iparating sa iba po kasi kapag ka nakatingin ka sa mata ng kausap, Mm. na gusto ko po talaga ding iparating, maging sa audience natin yung story ko ngayon, how God delivered me talaga. So, yun po. Thank you so much, Elisa. A lot of people take it for granted, no? Pag, like, yung pagkakausap ka sa isang tao, like, face to face, gano'n, na may, like, yourself, na buo ka, na parang, yun, in the moment ka, kompleto ka, like, kausap mo yung tao, like, tinitingnan mo siya sa mata mo. Mm-mm. But, sa ating mga acne sufferers or yung may mga acne dati, parang dati, di ba, parang hindi natin talaga magawa yun or hindi ko magawa yun talaga dati kasi nga nahihiya ako sa Half-hearted lang po yung nagagawa natin. correct. And then yun, yung isa ring bagay na parang natitake for granted, yung makita yung sarili mo sa salamin. Di ba parang minsan pag naglalakad lang tayo may salamin, parang oy, yung self ko, nakita ko si self. Si self. Pero yun, pag may acne ka, parang pag tinignan mo yung sarili mo, parang ibang klaseng experience siya. I don't know with you, but for me, parang ayun, parang hindi ko mapigilan na sarili ko na tignan yung self ko sa mirror, but at the same time, hindi ko rin gusto yung nakikita ko. But hindi siya simpleng bagay sa atin. Pero at least ngayon, nagagawa na natin. Parang makita yung sarili natin na without that heavy feeling. Ikaw ba, Elisa, like, about looking at yourself in the mirror, ganon, and, diba, like, talking to a person eye to eye? Very transformational po kasi. Kasi nakikita ng mata. Halimbawa po, yung mga bagay na gusto nating baguhin, alisin, diba, ugali, hindi po kasi siya nakita ng mata. Kumbaga, mararamdaman mo na lang. Pero ito pong acne, dinigyan po siya ng meaning sa akin ng Lord na nakikita mo yan? Diba, nakikita mo yan? Yung naging problem mo sa skin mo and ngayon na okay ka na. Ganyan yung gusto kong mangyari sa bawat aspect ng buhay mo. Gusto mo ng proof? So, tingin ko po ginamit po talaga ng Lord yung acne para ma-discover ko lalo yung power niya over my life. Amen. Ayun po. So, yeah. Thank you so much, Elisa, for saying that, no? Kung makakausap mo yung past self mo na may acne pa siya, ano yung sasabihin mo sa kay past self? Okay. Hello, from tears to laughter again. Ayun. Elisa ng 2024, humihingi ako ng tawad kasi munti ka na kitang sukuan. Pero, tingnan mo na kung nasan ka ngayon. May iba palang plano ang Lord talaga para sa'yo. And, may kita mo siya ngayon na talagang may breakthrough, na transform ka. Hindi lang acne yung nawala sa'yo. Nawala rin yung self-doubt mo and napalitan ng assurance from the Lord na you are valuable, na ginawa kita, na may purpose ka, and you did a good job. You made it. Yeah. And then, Elisa, para sa mga nakaka-relate, so sa mga acne patients, ano yung masasabi mo, worth it ba yung naging journey mo with us, na nag-take ka ng step towards healing your acne? Worth it po kasi hindi ko lang masasabi na I live with it. I live through it. Kumbaga nandoon po yung mas appreciated yung success kapag mas malalim yung pinagmumulan. Yun nga po, pag nasa lowest ka na, wala nang ibang way
kundi mag-go up. Na iba na yung mindset ko na once na nasa limit ka na, magba-back down ka na. No, pag nasa lowest ka na, God will pull you up. So, worth it lahat. Kahit na sobrang hirap, basta magpatuloy ka, darating ka rin sa tagumpay talaga. Yun po. And then I think kasi pag nag-move ka, basta kahit ganun yung feeling mo, kahit mabagal or feeling mo parang hindi ka confident, kasi parang pag hindi ka kasi confident, you feel stuck. You feel in a state of being parang napipigilan kang pumunta somewhere na gusto mong pumunta. Yun. Feeling not confident about yourself is parang stuck. Pero if hindi ka confident as long as kahit small steps lang, step by the step. Yes. I think it breaks that feeling of being stuck, and the momentum that you gain towards whatever goal na yung ginagawa mo is also able to heal the lack of confidence na nararamdaman mo. So, I think it's very important yung message mo na parang kahit mabagal, have the patience to still move forward. So, yung last question, last na talaga. Promise? Totoo to. Hindi na curious. Totoo. Last question, hindi na curious yung pambungad ko. So, when you think about your healing allowed you to show up more in your faith, ano yung naging pinakamalaking pagbabago para sa'yo personally, like a deeper purpose? Like in terms of your ministry maybe. Ayun. Sa ministry mo, like, paano naka-help yun? Nung na-clear ka na sa acne, paano ito naka-help sa'yo? Ano yung pinakamalaking pagbabago personally na nakita mo? Nakita ko po talaga na in-orchestrate po ng Lord lahat. Dati, nung nagpa-check up ako, ang mindset ko lang po, nagka-acne ako and maghihil ako. Pero, doon ko natutunan na buhay yung pinakamagandang i-offer sa Lord, and to share life is to live the life. So, patuloy lang. Patuloy ka lang mamuhay. At may purpose yung buhay natin. Tulad po ngayon na nakikita ko na gagamitin po pala ako ng Lord para i-share siya. I-share siya sa maraming tao. Yun po. Maraming salamat po, Doc. Salamat, Elisa. Alam mo, actually, iniisip ko while we were talking, like, ayun, parang faithful pa din si Lord kasi bibigyan niya talaga yung sagot. Sabi ko, paano ko i-end to? Napaka-profound ng story ni Elisa. Kasi it's about God, it's about acne. Paano ko siya itatahi together, right? But I think what's important about skin conditions and acne, it's a process. You need patience. It's a journey. It is not a straight line. It's not A to B. The same with faith. So, we just need to trust God. Kasi we cannot trust ourselves because we are imperfect, diba? And the same journey sa faith natin, it's not a straight line. It's not like A to B. There's going to be ups and downs din. Same with that. So, di ba, ang faithful pa rin ni God, like, kanina, like seconds ago, paano ko matatahin to? Paano ko matay ko close? Pero He provides. He provides. And that's enough. So, I'm really excited kung saan man to. Like, kung nilagyan niya ako ng idea about this podcast, saan man papunta to, hindi ko alam. Pero I know deep in my heart na He has something grander than this. And thank you so much for being a part of this, Elisa. And yun, I believe in my heart na naging part tayo ng grander plan niya din. So yun.
So, salamat Elisa for sharing your story, for sharing your journey. Marami kaming natutunan. Na-bless kami sa journey mo, sa story mo, sa presence mo. And of course, thank you rin kay God for creating such a beautiful person such as you. And your parents also. So yun guys, if may kilala po kayong nag-undergo or nagkakaroon ng acne, wag na po nating hintayin na lumala ito. You can always message us. Follow this podcast and share nyo po ang episode na ito para mas marami pa tayong matransform ang buhay. Alright? So yun, thank you so much Elisa and see you in the next episode. Bye-bye! When I first sat down with Elisa, I wanted to discover how clearing her acne transformed her life. I thought I was just going to hear about stories of confidence, and yes, I did hear all of that from her. But I did not expect na ako pala yung mata-transform din. Her story about her faith reminded me that God is the ultimate dermatologist, just as how Jesus healed the lepers in the Bible, restoring not just their skin but also their dignity and belonging to their community. I realized that what I do as a dermatologist is a small reflection of His healing work. People have often told me that my profession is also a kind of ministry, that in every patient encounter, I have the chance to share compassion, hope, and even Jesus Himself. But in this conversation, I wasn't the one ministering. My patient's faith ministered to me. I came into this podcast wanting to learn how her acne journey changed her, but what I discovered is that God used her story to change me as well, to remind me of the weight, the beauty, and the purpose of my calling. I am beyond grateful because in this moment, through acne of all things, I encountered God, experiencing Jesus through the voice of my patient.